Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, ninaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo'y magkakasama-sama dito sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay March 24, 2022. Bukas po ay March 25. Salvo unang araw ng pangangampanya ng mga lokal na kandidato para sa Minain 2022 eleksyon. At dito po sa Metro Manila, sa buong maghapon, pil natin ang init. Sa init na maghapon, init sa balat, init ng kapaligiran. Pero ang maganda po rito, buhay na ang negosyo, buhay na po ang transportasyon. In short, maganda na po ang takbo ng ating mga kababayan dahil tayo po ay tila normal na ang ating pamumuhay, bagamat tayo po ay nasa alert level 1 pa. Opo, siyempre, ito pong ating kasama na si Jubel Sumalinog Bellares. Siya po ay kasama natin sa Monte Perlas ng ARSAP. Kasama rin po yan sa One Rider Parteles Muntinlupa, Las Piñas, at ganoon din po sa Paranaque. Regards po natin ang mga kasamahan po natin mula sa Unit 6, Unit 7, Unit 8, Unit 9, Unit 10. Ang Unit 6 po ay Media Patrol, Unit 7 Express Paranaque News, at ito pong Unit 8 Ratada News, at ito pong Unit 10. Ito pong tinatawag na Regional News, at ito pong na Unit 9 Gunagupalang. O ganun din po itong si Mr. Ray Labad-Labad Porzuelo. Aba, happy birthday dito po kay Tito Rene Aquino. Birthday po bukas. Opo, so doon po sa ating mga kaibigan, mainit po ang rigo doon. So sa pinampolitika, lalong-lalo na po itong paglipat po ng dating speaker na ito pong si Pantaleon Alvarez mula po sa kampo ni Ping Lacson ng Reforma. Ngayon po ay tila iniwanan po yung forma, napunta na po sa ibang bakuran. Ito pong grupo ni dating speaker Pantaleon Alvarez naman. Opo, so yun po talaga ang takbo, no? Sa takbo ng karera, may naiiwanan, may nauuna. Pero po yung lumilipat, talagang ganoon. Tinatansya rin nila kung sino ba talaga ang magwawagi sa 2022 eleksyon. Pero ang sabi nga po nila, ang tunay na kakampi, kahit ikaw ay mahuli, kasama mo sila. Pero yung nawawala ay nakaw. Ang sabi nga nila, hayaan mo na lang sila. Okay, so ang oras po natin ay ganap ng alas 8:13 ng gabi. Dito po yan sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Para sa ulo ng ating mga balita, 10 policy agenda para makabangon ang ekonomiya, pirmado na ni Pangulong Duterte. Palakpakan natin dyan, Mr. Chairman.
mga nawawalang sabungeros, Provincial Director ng Laguna, sinibak 3 pang pulis, nasa restricted custody. Provincial Director ng Laguna, sinibak dahil sa mga nawawalang sabungero. Kung may nawawala nga, sino ba talaga ang mga salarin? Kung may nawawala nga, sino ba ang may pakana? Doon po. Oo. Ganon din po yung sinasabing isang buwang libreng sakay sa MRT. Aba, good news po ito. Akala nyo isang buwan libreng sakay sa MRT? Milyon-milyon po ang malulugi na naman sa ating gobyerno. So, in my said is, ito po mga libreng sakay sa MRT is not hindi masyado parang palubag-loob lang po ito. Pero ako po'y naniniwala this is not the solution ng ating problema araw-araw. Diba Mr. Celestino Castrense ng Unit 5 Gagma, yan po sa lugar ng San Valley. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yan po sa mga kasama po natin sa Unit 5, yan po sa San Valley, sa panguna po nitong Poge. Magaling at talagang maasahan na ito pong si Mr. Celestino Castrense. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ganon din po itong si Mr. Bini Piña Florida. Magandang gabi rin. Opo sir, Bini Piña Florida. At sampo ng inyong kapamilya, kaibigan, kakilala, magandang gabi po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy na po tayo sa ulo ng ating mga balita. Budiga ng COMELEC binuksan sa publiko. Open to the public. Warehouse. Budiga ng COMELEC binuksan sa publiko. So ito po, bagong balita, lalaking nambibiktima ng minor sa Facebook or sa FB para sa usaping pakikipagtalik. Arestado. At saka ito pong balita na nawala ng kontrol, nagpaikot-ikot, isa patay, 12 ang sugatan mula po sa UB Express. Kawawa naman ano. Ito pong sinasabi, may 3 drug suspects, timbog sa umabot na sa halagang 387.6 million halaga ng Shabu. Ang bigat sa usapin ng Shabu. Bakit ganoon? Bakit ganoon? Napakarami pa rin pong illegal na droga ang nasasabat ng ating mga kapulisan at ng ating mga alagad ng batas. Siyempre, regards din po natin itong Unit 2. Ay, Unit 2, hindi. Unit 5. Ito pong si Mr. Alex Sedilio. Magandang gabi po. Kasama po yan ng Unit 5 sa ilalim po ng Gagma. Ito pong Gagma, ha? Sila po yung may alam po doon sa self-defense. Diyan po sa San Valley, sa panguna po ni Mr. Tino Castrense. And of course naman ang ating barangay captain dyan, na ito pong si Barangay Captain Cortez naman. Magandang gabi po sa inyo at sa ating mga kaibigan dyan sa lugar ng San Valley. Muli, magandang gabi. Diba? So, ganun lang po ang buhay. Ganun din po itong kampo ni Manny Pacquiao. Nasa kasalukuyan, umiikot po dyan sa lugar ng Isabela. Sabi nga po nila, tuloy-tuloy lang po ang laban.
Lalong-lalo na po itong si Isko Moreno. Ang sabi po ni Isko Moreno sa inyo ang survey, basta amin ang boto. Oh, lakas loob talaga, no? Wala silang pakialam sa survey. Ang importante, laban kung laban. Oh, ganun din po itong kampo ni Peng Lacson. Ang sabi nga po nila, bagamat sila ay iniwanan ng kanilang kakampi, laban pa rin. Walang urungan. Tuloy-tuloy ang laban. At ito naman pong kampo ni Manay Linipeng. Ito pong si Linipeng Robredo. Aba, palakpak naman kayo dyan, Mr. Chairman. Dahil nasungkit po ang puso, nasungkit po itong kampo ni Pantaleon Alvarez. Alalahanin nyo po, ito pong dating speaker ng Kongreso, ito pong si Representative Pantaleon Alvarez, ay isa po itong magandang lalaki. Marami din po itong kakampi, malamang marami rin po ang kabig nitong madadala papunta sa kampo ni Manay Linipeng Robredo. Okay, sunod po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Malapit na pong pumasok. Ito pong si Aba Pasco ng Parañaque, Net Radio Worldwide. Pero bago po tayo magpatuloy, regards po natin ito pong Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5, Unit 6, Unit 7, Unit 8, Unit 9, Unit 10 ng Parañaque Net Radio Worldwide. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ganoon din po, regards po natin si Police Lieutenant Ebralyn D. Jaen ng Substation 3 dyan po sa lugar ng Barangay Santo Niño. And of course naman, ito pong sa Substation 6, ito pong si Police Major, ito pong si Police Major Marcial Paganas. Okay, Mr. Chairman, papasok na ito pong Parañaque Net Radio Worldwide, Miss Aba Pascua, para sa detalye ng ating mga balita. Aba Pascua, pasok! Para sa detalye natin mga balita, dagdag na 500 pisong ayuda hanggang 3 buwan lang. Hanggang 3 buwan lamang posibleng makayanan ng gobyerno na maibigay ang dagdag na 500 piso sa mga pinakamahihirap na pamilyang Filipino. Ayon kay Acting Budget Secretary Tina Canda, totoo ang sinabi ni Finance Secretary Carlo Dominguez, at sa ngayon ay hanggang 3 buwan lamang ang tiyak na makapamimigay ng tulong ang gobyerno. Nauna nang sinabi ni Dominguez na posibleng magkaroon ng problema sa budget matapos itaas ang ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 500 pisong ayuda, ang unang plano ng 200 piso na ibibigay sa mga mahihirap. Totoo naman iyan kasi si Secretary Dominguez ang in charge sa pagkalap ng pananalapi para dito sa ating programa. Kaya iyang 500 piso amount na iyan ang kaya pa lang at this point is probably mga 3 buwan. Siguro sa mga excess revenues ay makukolekta ng DOF, ani ni Canda. Nasa 13 milyong benepisyaryo ang inaasahang makakatanggap ng pinansyal na tulong. Inaasahang sa susunod na buwan ang magsisimulang ipamigay ang tig 500 piso sa benepisyaryo. Ayon pa sa DBM, aabot ng 20 billion pesos ang ilalaan ng gobyerno na susunod na 3 buwan para sa mga bibigyan ng pinansyal na tulong dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Idinagdag ni Canda na sa ngayon ay walang ibang mapagkukunan ng pondo ang gobyerno para sa programa. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. 10-point policy agenda para makabangon ang ekonomiya, pirmado na ni Duterte. Pinirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order para sa pagpatupad ng 10-points policy agenda upang mas mabilis ang makabangon ang ekonomiya na labis na naapektuhan ng COVID-19. Inaasahan na mas matutulungan na makabalik sa dati ang ekonomiya bago tumama ang pandemya dahil sa ipatupad ang programa sa ilalim ng
EO, kabilang ng sa 10 points policy ang pagpapalakas ng healthcare capacity, pagpapabilis at pagpapalawak ng vaccination program, lalo ng pagbubukas ng ekonomiya at pagpapalawak ng public transport capacity, pagbabalik ng face-to-face learning, pagbawas sa restriction ng domestic travel at gawing standard ang local government unit, LGU, requirements, pag-relax ng requirements sa international travel, pabilisin ang digital transformation sa pamamagitan ng legislative measures, pagbibigay ng enhanced at flexible emergency measures sa pamamagitan ng legislation, pag-shift ng focus ng decision making and government reporting, at medium-term preparation para sa pandemic resilience. Inaataasan ni Duterte ang Interagency Task Force on Emergency Infectious Disease at ang National Task Force Against COVID-19 na tiyakin ang maayos na ipapatupad ang 10-point agenda sa pagkikipagtulungan ng economic cluster ng gobyerno. Oh, good news pa rin po yan. Mula po sa 200, gagawin na pong 500 sa bawat pamilya, no? So, karagdagan pa rin yan. Kaya lang, sa dami ng miyembro ng Porpes, hindi po milyon ang kailangan dyan, bilyon. Oo, kaya kung iyan po ay tatagal sa loob ng 3 buwan, sabihin po natin na magsimula ng Marso, Abril, Mayo, pagdating niyan June or July, balik naman sa 200. So, in short, yung pong susunod na Pangulo na yung pong darating sa mananalo sa darating na May 9, doon po natin antayin kung sakaling magbago ang kapalaran noong mga nasa listahan o beneficiaries ng Porpes. Kapag manatili na 500 ang inyo pong makukuha, ibig sabihin, very good yung napili ninyong presidente. Dahil tuloy-tuloy ang 500. Pero kapag bumalik agad sa 200, ay tila kulang sa mathematics, ano? So, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Bago po tayo magpatuloy, siyempre, regards po natin ito pong si Mr. Florentino Cardinal. Brex J, aba? Shout out po kay Erika Cardinal. Regards ko po kayo, ganun din po itong si Miss Maria Davide. Yan po mula po dyan sa lugar ng Hong Kong. Magandang gabi po sa inyong lahat. Doon po sa atin mga kaibigan, inuulit po natin. Ang ginagawa po ng kasalukuyang presidente ni si Pangulong Duterte para tulungan po ang mahihirap ay tuloy-tuloy. Mr. Chairman, palakpakan po natin si Pangulong Duterte. Ganun din po itong si Miss Mylene Esidelio. Regards po natin dyan po yan sa Barangay San Valley. Dyan po sa usapin ng Gagma, the Unit 5. So regards ko po kayo. Okay, so Mr. Chairman, ikasama nga itong ulat mula sa Ratsada News. Ratsada News, ito pong ARSA mula po dyan sa lugar ng Muntinlupa. So pasok muna, Chairman. May namumuong bad news next week sa mga motorista dahil lumubo pa ang dadag presyo sa imported na langis. Malapit ng pumalo sa 7 pesos ang itinaas sa presyo ng diesel, 3 pesos sa gasolina at lagpas 6 na pesos sa kerosene. Pero may 3 araw pa ng trading na pwedeng magpabago sa average prices ngayong linggo. Pero malabo na umano ang rollback next week.
Kahit may big time rollback noong Martes, sobrang laki pa rin ang itinaas sa presyo ng petrolyo mula Enero. More abing ng Unit 9, Paranaque Net Radio Worldwide nag-uulat. Ayan na, yan po ay ulat ng ating reporter ng Ratsada News. Mula po dyan sa lugar ng Muntinlupa, ito pong si Bro More Abing naman. So tuloy-tuloy po tayo sa usapin ng gasolina. So ito pong ating kasama ng Ratsada News, More Abing. Maraming salamat po sa inyong ulat hinggil po sa estado ng petrolyo sa ating bansa sa kasalukuyan. Okay, so muli pong babalik ito pong Paranaque Net Radio Newsroom. Aba Pasko pasok. MRT3 mas pinahaba, mas pinabilis. Ayon kay Bongo, mga proyekto ng PRRD lahat para sa kaginhawaan ng Filipino. Ipinagmalaki ni Senator Christopher Bongo na ang lahat ng ginagawang proyekto ni Pangulong Duterte ay lahat para sa kaginhawaan ng mga Filipino, lalo na sa pagbibiyahe gamit ang pampublikong transportasyon. Ginawa ni Go ang pahayag kasabay ng ipinakabagong pagsisikap ng gobyerno na i-upgrade ang infrastruktura ng pampublikong transportasyon sa isang seremonya sa bagong rehab na Metro Rail Transit Line 3 sa Shaw Boulevard sa station sa Mandaluyong City noong Martes, March 22. Kasama ni Go si Pangulong Rodrigo Duterte na nanguna sa unveiling ng marker ng proyekto na nagbigay ng commuters ng mas mabilis, mas mahusay at mas maasahang serbisyo ng riles. Dahil sa rehabilitation ng maaari nang umabot sa 60 kilometers per hour ang takbo ng tren mula sa 25 kilometers per hour, habang ang pagitan ng arrivals ay mababawasan mula sa 8 hanggang 10 minutes hanggang 4 minuto, at hanggang sa dadagdagan din ang bilang ng bawat unit ng tren mula sa 12 to 15 hanggang 18 to 22. Sa isang mensahe, binigyan diin ni Go ang kahalagahan ng pampublikong transportasyon sa pamamalago ng ekonomiya at nagpahayag na kumpiyansa na ito ay mapapabuti ang sistema ng benepisyo ng mga tao na negosyo sa buong rehiyon. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Iringan sa PDP laban, didesisyonan na ng COMELEC. Nakatakdang magpalabas ng desisyon ng Commission on Elections, COMELEC, na kung sino sa paksyon ng partidong PDP laban ang kikilalanin ng mo bago magtapos ang kasalukuyang buwan. Sinabi ni Commissioner George Garcia na inatasan na sila ni Chairman Sai Damaen, pangunguna ng nakaraang sila na in-bank meeting na pabilisan na ang pagpapalabas ng resolusyon ng kaso sa PDP laban. Hati ngayon ng PDP laban sa dalawang paksyon, isa sa pinakamupunuan ni na Senator Aquilino Coco Pimentel III at Manny Pacquiao, habang ang isa ay pinamumunuan naman ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Kamakailan, naglabas ng desisyon ang Cusi, wing and inidiraso ng kandidatura ni na Presidential Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ni Davao City Mayor Sara Duterte. Ito ay makaraang iatras ni Senador Bongo ang kaniyang kandidatura sa pagkapangulo ng bansa. Una nang nagsama ng petisyon si Cusi na humihiling sa COMELEC na ideklara na illegal ang tasyon ng paksyon ni Pacquiao sa PDP laban. Sinabi naman ni Garcia na hindi siya lalahok sa pagbuo ng resolusyon dahil sa pagiging dating abogado ng partido nung iisa pa lamang ito. Ayan na, so Cusi Paksyon, Florentino Cardinal, regards ko po kayo. At ganun din po itong si Mr. Danny Mirador, regards ko po kayo dyan po sa lugar ng Baclaran. Opo, so lilinawin po natin. So in my side is good news po ito, para malinawan na po ang ating mga kababayan kung sino po ba talaga ang kikilalanin ng COMELEC sa jurisdiction po sa liderato ng PDP laban.
Opo, so ang PDP laban po kasi, ang isa man ni Pacquiao Faction, yung isa po ay Cosi Faction. Ang Cosi Faction po ay sa kasalukuyan ay sila po ang tinatawag na mas maraming sumusuporta sa PDP laban, samantalang ito pong kampo ni Manny Pacquiao ay kasama niya po ang kampo ni Senator Nini Pimentel, na siya naman po ang anak ng dating founder ng PDP laban na si dating Senador Nini Pimentel. So yun po ay usapin ng organisasyon ng political o party naman, at lalong-lalo na po sa usapin ng political arena, sa usapin ng leadership, kung sino ba talaga ang tunay na nagpapahalaga sa mission and vision ng PDP laban, na kung saan ito naman po ay binuo sa panahon ng sa ilalim ng diktatorial na ito pong dating presidente na si Pangulong Ferdinand Marcos. Sa kasalukuyan po, nag-endorse naman po ako si Faction ng susuportahan ng kanilang faction ay ang kampo po ni Bongbong Marcos. Okay, sumuli pong babalik ito pong si Aba Pascual mula sa Parañaque Net Radio Newsroom, at ang oras po natin ay ganap lang alas 8:35 ng gabi. Dito po yan sa impilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Aba Pascual, pasok! Roque, pabor sa 4-day work week. Pabor si Unit Team Senatorial Candidate Harry Roque sa pagpapatupad ng 4-day work week sa kabila ng mataas na presyo ng langis. Sinabi ni Roque na makatarungan para sa mga empleyado na magtrabaho ng 4 na araw upang mabawasan ang kanilang mga gastos sa transportasyon, habang ang mga employer ay makakakuha ng 5 araw na halaga ng trabaho. Sang-ayon po ako diyan, mababawasan ang pamasahe ng mga manggagawa, pero at the same time, para sa mga employers naman, they will still get 5 days worth of work. Tingin ko pataas po yan, sinabi pa ni Roque. Nauna rito, inminungkahi National Economic and Development Authority, NEDA, na mabawasan ang bilang ng mga araw ng trabaho upang limitahan ang mobility ng mga manggagawa at mabawasan ang epekto ng ekonomiya ng tumataas na presyo ng gasolina bilang ng alternatibo sa pagtaas ng minimum na sahod. Inirekomenda ng NEDA ang 10 oras, 4 na araw na linggo ng trabaho. Noong Martes, ibinaba ng ilang kumpanya ang gasolina. Ang presyo ng gasolina ay nasa 545 pesos kada litro. Diesel naman ay 1145 pesos at kerosene ng 855 pesos. Gayunpaman, ang pagbawas ng presyo ay hindi sapat dahil sa naunang 11 pagtaas ng presyo. Iginiit ni Roque na ang 4 na araw na linggo ng trabaho ay magsusulong din sa pagtitipid ng enerhiya. Tuloy-tuloy pa rin pang ating balita, bagong sistema sa 4Ps, ayuda, ikinatuwa. Iginalak ng 4Ps Party List pagtitibayan ng palakiin ang pangkabuhayan Pilipino, spokesman Attorney Norman Tansinco, ang pagbabago ng pagbibigay ng cash grant sa milyong-milyong beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino program ng DSWD na mula sa dating cash card ay ginawa ng e-wallet. Sa dating cash card ng Land Bank, tanging ATM at over-the-counter OTC, maaari makapag-withdraw ang miyembro ng 4Ps. Pero sa bagong e-wallet system ay maaari nang makapag-deposit ang miyembro, makatanggap ng remittance at iba pang cash assistance mula sa gobyerno. Naniniwala sa Tansinco na sa ginawa ng DSWD, mas episyente ang serbisyo sa maralita kung saan matuturan din ang milyong-milyong miyembro ng 4Ps na mag-impok para sa kanilang kinabukasan. Ang pagpapagaan at pagpapabuti ng mamahagi ng ayuda sa mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino ay isa sa mga programang nais isulong at pagandahin ng inyong 4Ps Party List sa Kongreso. Aba, maganda, no? So
Ito pong si Secretary Harry Roque. Siya po ay tumatakbong senador sa kasalukuyan. Opo, ako naman ay naniniwala na magaling po itong si Secretary Harry Roque kung sakaling siya po ang palarin bilang isang senador na mapili sa May 2022 ay hindi naman po siguradong malulugi ang taong bayan dahil sa expertise po nitong si Harry Roque ay talagang kayang-kaya niyang gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating mga mamamayan at ng inang bayan. Oh, so doon po sa atin mga kaibigan, yung po mga nasa online pagpasensyahan nyo po muna at hindi pa natin masyado nababati dahil tuloy-tuloy pa po tayo sa detalye ng ating mga balita ngayon. Miss Aba Pascua, pasok! Isang buwang libreng sakay sa MRT3 simula sa Marso 28. Magkakaloob ng isang buwang libreng sakay ang Metro Rail Transit Line 3, MRT3, simula sa March 28, 2022. Batay sa abiso ng Department of Transportation, DOTR, kahapon. Nabatid na tatagal namang higit isang buwan ang libreng sakay o hanggang sa April 30, 2022. Ang naturang magandang balita ay inanunsiyon mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko nitong Martes matapos na pangunahan niya ang isang seremonya na idinaos bilang hudyat ng pagtatapos ng MRT3 Rehabilitation Project na pinondohan ng pamahalaan at ng Japan International Cooperation Agency. With the joint efforts of these companies and the DOTR, we've increased our train speed from 25 kilometers per hour to 60 kilometers per hour, while the time interval between train arrivals has improved to 8 to 10 minutes, dagdag pa ng Pangulo. Kasabay nito, inansyo rin naman ng Pangulo na mula sa dating 12 hanggang 15 lamang, umaabot na sa 18 hanggang 22 train units ang available at bumibiyahe na sa turang rail line upang maserbisyo sa mga mamamayan. Kabilang din sana kompletong rehabilitation project ang upgrading signaling communications at CCTV systems. Natapos din ang pagkukumpuni sa lahat ng station escalators at elevators at sa instalasyon ng air conditioning units sa loob ng mga tren. Ang MRT3 ay bumababaybay sa kahabaan ng EDSA ang siyang nagdurugtong sa North Avenue, Quezon City hanggang Taft Avenue, Pasay City. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Quezon City, ginawara ng parangal ng DILG. Ginawara ng Department of Interior and Local Government, DILG, ng pagkilala ng Quezon City bilang lungsod na may pinakamaraming establisamentong binigyan ng Safety Seal Certification. Mismong si Mayor Joy Belmonte ang tumanggap ng parangal mula kay DILG Secretary Eduardo Anyo. Sa ginanap na awarding ceremony sa SM Mall of Asia, aabot sa 5,800 ang establishmento sa lungsod ang nagawara ng safety seal. Ayon kay Belmonte, resulta ito ng mahigpit nilang ipinatupad ang minimum health protocols at paggamit ng contact tracing app ng Quezon City, ang Cruci Pass. Sa tulong din ng safety seal, mas tumataas kumpiyansa ng mga consumer na ang puntahan ng mga establishment na nagawaran nito dahil nakakatiyak sila sa mahigpit na pagpapatupad ng health protocols. Kaya safe silang bumibisita o kumakain doon. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:43 ng gabi. Ngayon po ay March 24, 2022. So, regards po natin ito pong si Oliver Moreno. Yes sir, magandang gabi po sa iyo. Opo, so regards po natin ito pong si Mr. Oliver Moreno.
So doon po sa ating mga kaibigan, ganun din po itong si Jeanette Pascualatam. Magandang gabi sa iyo. So doon po sa atin mga kaibigan, so maganda po ang nagiging development ng ating mga balita ngayon, lalong-lalo na po doon sa usapin ng pagpapalago ng ating ekonomiya naman, na sinasabi na dapat ang ating pong mapili na magiging Pangulo sa darating na Minain 2022 ay mayroon sapat na kakayanan na maging mabilis ang aksyon, maging mabilis ang pagkakaroon ng aproba, at maging mabilis ang mandato sa usapin ng ekonomiya, karagdagang trabaho, at lalong-lalo na po yung matugunan ang pagtaas ng presyo ng ating mga bilihin. Ganon din po doon sa usapin ng pagkain, na hanggat maaari hindi po kulangin ang ating bansa sa usapin ng pagkain na mula sa sariling tanim ng ating mga kababayan. Ganun din po, siyempre, regards po natin ito pong si Reciem Peligro Jr. Regards po natin ito pong Ratsaja News mula po sa lugar ng Muntinlupa, and of course dito po sa lugar ng Muntinlupa, Parañaque, Las Piñas. So doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy na po tayo sa detalye ng ating mga balita. Mula pa rin po dito kay Miss Aba Pascua. UB Express van na wala ng kontrol, nagpaikot-ikot, isa patay, 12 pa sugatan. Patay ang isang babaeng pasahero habang 12 pa ang sugatan nang mawala ng kontrol at magpaikot-ikot ang sakalye ang sinakasakyan nilang pampasaherong UV Express van sa Quezon City kamakalawa ng gabi. Namatay noon din ang pasaherong si Aura Bulan ng San Francisco del Monte, Quezon City, habang nilalapatan na ang lunas ang Quirino Memorial Medical Center ang 12 pang pasahero. Sugatan din ang ginagamot pa ang driver ng UV Express na si Rodium Cadiz ng Eastwood Residence Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal, batay sa ulat. Dakong alas 11:26 ng gabi nang maganap ang aksidente sa P. Tuason Boulevard, kanto ng Calantao Street sa Barangay Bagong Buhay, Quezon City. Makikita sa kuha ng CCTV na mabilis ang takbo ng van na may plakang NAL 7253 habang binabaybay ang kahabaan ng P. Tuason Boulevard mula EDSA patungo sa Katipunan Avenue. Gayunman, pagsapit sa naturang lugar ay biglang nawala ng kontrol ang driver sa sasakyan hanggang bumangga ito sa isang puno at gate ng bahay bago tuluyang tumagilid at saka nagpaikot-ikot. Makikita ring tumalapon ang isang pasahero mula sa van at gumapang sa kalsada. Maya-maya pa ay nagsilabasan ang mga pasahero mula sa bintana ng van habang nagtakbuhan naman ang mga residente para rumisponde at tumulong na maisugod ang mga pasahero sa pagamutan. Wasak ang harapan ng van habang basag din ang windshield, mga salamin at bintana nito. Ayon sa mga pasahero, kagagaling lang ng van sa terminal sa Cubao at papunta na sana ng Montalban, Rizal nang maganap ang aksidente. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Lalaking nang bibiktima ng minors sa FB para sa sex, arestado. Inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, NBI, ang isang lalaki na nang bibiktima ng minor de edad gamit ang social media para sa kanyang makatalik. Kinilala ni NBI Ilagan Head Abdul Hamal de Mapuro ang nadakip na si Lovell Vincent Austria, 28 years old. Ayon sa ulat, modus ang suspect na makipagkaibigan sa mga batang babae sa pamamagitan ng Facebook at mag-aalok ng pera kapalit ang pagpapakita ng hubad na katawan ng biktima gamit naman ang messenger. Kapag nakuha na ang mga larawan, magbabantaan ni Austria ang biktima na ikakalat ang larawan sa Facebook para mapuwersa ang batang babae na makipagtalik at
sa kanya at ang isang biktima lumapit sa NBI kaya nagkasa ng isang entrapment operation. Hindi na nakapalag ang suspect ng pusasan siya ng mga ahente sa loob ng isang kwarto ng isang lodging house sa barangay San Miguel ng naturang lungsod. Nakatakdang sampahan ng suspect ng patong-patong ng mga kasong paglabag sa Expanded Anti-Human Trafficking in Persons Act of 2012, Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, Anti-Child Pornography Act of 2009, Anti-Child Abuse Law, and Cybercrime Prevention Act of 2009. Ayan social media ginagamit sa kalukuhan. Kaya po doon sa mga may anak na minor, babae man po yan o lalaki, ingat-ingat po kayo, huwag magtiwala sa hindi kakilala, huwag magtiwala sa pamagitan po ng FB, basta-basta. So, siyempre, regards po natin ito pong si Miss Maribek Bermida, yan po sa Barangay Santo Niño. At siyempre, regards na rin po natin itong Santo Niño Elementary School. At ito pong si Barangay Captain Janico. At lahat pong Barangay Kagawad, yan po sa ating mga kalugar, yan po sa ating mga ka-FB, yan po sa ating mga katsyokaran, yan po sa ating mga kapitbahay. Magandang gabi po sa inyo. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Aba Pascua, pasok! 3 drug suspects timbog sa 387.6 million pesos shabu. 3 drug suspects ang inaresto ng mga autoridad sa isang buy-bust operation kung saan nasamsam sa kanila ang nasa 57 kilo ng kininalang shabu na nagkakahalaga ng 387.6 million pesos na isinagawa na sa isang gasolinahan sa Quezon City kahapon. Nakilala ang mga suspect na sina Gabriel Arcega, 32 years old, Michael Arcega, 29 years old, at Ramil Ramos, 39 years old. Nabatid na si Ramos ay nasugatan matapos makipagbarilan sa mga pulis habang sumuko naman ang kanyang mga kasamahan. Batay sa ulat, dakong alas 10:30 ng umaga nang maaresto ang mga tauhan ng Philippine National Police Drug Enforcement Group, PNP-DEAG, sa isang buy-bust na ikinasa ng gas station sa Mindanao Avenue sa lungsod. Na-recover mula sa mga suspek ang 57 kilo ng hinihinalang shabu na nakabalot sa mga birding bag, budel money na ginagamit sa operasyon, Nissan Urban at kalibre 45 baril na kargado ng magazine. Ang mga suspek ay pawang nakapiit na nakatakdang sampahan ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Most wanted na Chinese sa Maynila, timbog. Arestado ng tauhan ng Manila Police District MPD ng isang Chinese ng top 1 most wanted sa distrito dahil sa pagpatay sa kaniyang kababayan 2 taon na ang nakalilipas. Nakilala ang inaresto na si Hong Zhu alias K ng Mira Verde Subdivision Phase 2 Giginto, Bulacan. Sa ulat ng MPD warrant ang Supena Section, dakong alas 9 ng gabi nitong March 22 nang arestuhin nila si Hong Hil sa kaniyang tinutuluyang bahay sa Giginto, Bulacan. Armado ang mga operatiba ng warrant of arrest na inilabas ni Judge Maria Lina Nieva Casals ng Manila Regional Trials Court Branch 45 para sa kasong murder. Sa record ng pulisya, napas lang ng suspect ang kababayan niyang si Chen Wen Du, 50 years old dahil sa umanay awayan sa negosyo. Mula rito sa Parañaque Net Radio Newsroom, Aba Pascua nag-uulat para sa programa ng Manibela ng Masa on the Go.
Maraming salamat. Paranaque Net Radio Newsroom. Aba Pasqua. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, ano? So mainit ang ating mga balita. So bago po tayo magpatuloy, regards po natin ito pong mga nasa online. Ito pong si Arsa Floros. Ito pong si Miss Marbec Bermida. Ito pong si Resem Peligro Jr. Ito pong si Janet Pasqua Latam. Ito pong si Jojo Santico. At lahat pong mga nasa online, magandang gabi po sa inyo lahat. So doon po sa usaping kasi ng talamak na bintahan ng droga, napakabigat na. Mula po nang umupo bilang presidente si Pangulong Duterte, nakapokus po ang ating gobyerno sa pagsugpo sa illegal na droga. So ngayon po ay ilang buwan na lang, ang usapin po sa illegal na droga ay hindi pa rin po nawawala. Kilo-kilo pa rin po ng shabu ang nasasakute ng ating mga alagad ng batas. Batid po natin na 100% ang pagsusumikap ng kasalukuyang administrasyon para sugpuin ang illegal na droga, dahil ito po ay salot sa ating lipunan, salot po sa ating bansa. Mabigat na usapin po ito. Sa pagtatapos ni Pangulong Duterte sa June 30, 2022, sino ba ang ating pipiliin para ipagpatuloy po ang laban na ito sa pinagbabawal na gamot? Nang pumasok po ang administrasyong Duterte, halos buong pwersa ng ating gobyerno, buong pwersa ng ating mga alagad ng batas, ginamit po ni Pangulong Duterte para sugpuin ang ipinagbabawal na gamot. Hindi po lingid sa ating kaalaman. Batay po doon sa mga nag-surrender na nasa listahan po ng Philippine National Police, nasa listahan po ng Philippine Drug Enforcement Agency, o ito pong PDEA. May mga kababayan po tayo na gumagamit na ng halos 30 years, halos 40 years na sila pong gumagamit ng droga, mula po doon sa magulang, sa asawa, sa anak, hanggang sa apo. Sila po ay tila tuluyan ng biktima na po ng kamandag ng droga. Pero po sa kasalukuyan, ang programa pong ito ay tuloy-tuloy na pinagsisikapan ng ating gobyerno na sana po ay tuluyan na pong mawala ang ipinagbabawal na gamot na ito. Kaya po doon po sa ating mga kaibigan na kapwa ko po Pilipino, sana maging totoo po tayo sa pagpili ng ating pipiliing ibuboto sa darating na May 22 election, para
para ito pong programa ng ating gobyerno ay tuluyan pong mamanahin at ipagpatuloy ang pagsugpo sa nabanggit na problema. So tuloy-tuloy po tayo, pumili po tayo. Kasi po kapag magkamali po tayo, pagkatapos ito pong programa sa droga ay basta na lang po isasantabi, ay tuluyan na naman pong maghahasik ng lagim ang mga drug lord at ito pong mga sindikato sa droga. Pero forget na muna natin yung problema na yun sa droga. Nakita ko na naman po itong napakasipag, napakabait at may pusong maunawain sa kapwa at lalong-lalo na sa kanyang kaibigan at mapagmahal sa kanyang mga pasyente. Ito pong nurse natin ng Santo Niño Elementary School na ito pong si Miss Kiano Oliver ay talaga pong mabait at mapagmahal. So regards po natin ang pamilya Kiano diyan po sa barangay Beef Home, and of course naman regards po natin ang buong pamilya ni Miss Kiano Oliver. Magandang gabi po sa inyo. Okay, so bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng maiksing patalastas mula kay Tito Rene Aquino. Birthday niya ngayon. So, gunagur tayo. At babatiin po natin itong si Tito Rene Aquino ng happy birthday. Ang karawan niya po ay bukas. Pero ngayon binabati na po natin. Happy birthday, Tito Rene Aquino. Tito Rene, o ating tandaan, maaasahan, anumang problema yan. Tito Rene, nasa atin ay handa, tumulong para sa pangangailangan. Eleksyon na naman, alam mo na siguro kung ano nga ba ang kahihinatnan. Ang pag-asa na lagi lang nandyan, imulat ang mga mata at puro ang isip ay nagbabak sakali na lang. Ano ba yan? Pumili ng manunungkulan na may alam, hindi yung basta upo na lamang. Tabi mo yan, dito tayo sa sigurado, alam nyo yan. Kasi naman Tito Rene Aquino, isang taong masipag, mapagmahal, ang pagtulong ay ginawa niyang bisyo. Kaya dito na tayo, halina at sabay-sabay nating isigaw ng malakas ang pangalan na Tito Rene, o ating tandaan, maaasahan, anumang problema yan. Tito Rene, nasa atin ay handa, tumulong para sa pangangailangan. Laki sa hirap na nagsumikap, kaya naman kanyang pangalan ay unting-unting lumalaganap. Ang nasa puso ay tumulong at gumaganap, kaya naman mga tao sa kanya nakayakap. Walang ibang hiling, mahalin, maiayos at ligtas tayo sa loob ng apat na dingding. At sa puso't isip niya'y merong nakatatak, matay nang naglilingkod sa bayan, yun ang nais niyang iparating. Tito Rene Aquino, isang taong masipag, mapagmahal, ang pagtulong ay ginawa niyang bisyo. Kaya dito na tayo, halina at sabay-sabay nating isigaw ng malakas ang pangalan na Tito Rene, o ating tandaan, maaasahan, anumang problema yan. Tito Rene, nasa atin ay handa, tumulong para sa pangangailangan. Tito
sa atin ay dito na. Dito na, dito na. Dito na At ang huling pangarap ko, mamatay ako na naglilingkod sa bayan. Born to be alive. Born to be alive. You see, we're born, 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 born to be alive. Ayusin mo eh. Katulang mga ilang tayo ay lilipad. Hindi magpapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay asigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Katulang mga gila, tayo ay lilipad. Hindi magpapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay asigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Halika na, humayo na, ipahaya ang tagumpay niya. Halika na, ang magdala kalakasan. Ayan na, so regards po natin. Ito pong family Siron, Leo Siron na regards ko po kayo, 10 ng iyong pamilya. Ito pong ating reporter na si Leo Siron. Magandang gabi po sa inyo. Ganon din po itong si Miss Jen Wonder Villarin. Ang sabi niya po, shout out po sa Arsap Monteparlas at sa lahat ng sumusuporta ng One Rider Parteless. Ang sabi niya nga po doon sa usapin ng ipinagbabawal na gamot, dapat ang mga drug lord ang unang masugpo at ang mga galamay para hindi na kumalat at wala ng mga kabataan ang mabibiktima nito, Mr. Chairman. Ang sabi niya po, para wala ng mabiktima. Din nila ang kahirapan. Napahamak dahil sa droga. Sinasamantala din kasi nila ang kahirapan ng buhay kaysa kahit sa droga, pinapasok nila mas mabilis ang pera. Opo, so tama po itong sinabi ng ating Unit 6 ng Media Patrol na ito pong si Miss Jen Wonder Villarin na kailangan hanggat maaari unahin po yung pong mga drug lord. Oo, so bagamat ang estratehiya po nila, iba po yung nagtatrabaho doon sa komunidad, doon po sa mga barangay, iba rin po ang nagtatrabaho doon po sa mga drug lord, at iba rin po doon sa nagtatrabaho doon po talaga sa mga big time. Pero nga ang problema, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin pong nakakapasok ang droga sa ating bansa. Iyon po ang paano kaya ito masusugpo? So, sino ba ang nagsabi na kapag sila po ang manalo bilang presidente, uunahin daw po nila ang katiwalian sa Bureau of Immigration at saka sa Bureau of Custom. Oo.
Opo, kasi sinasabi nila na sa Bureau of Custom daw ay marami pa rin pong nakakapasok dito po sa ating bansa na mga smuggle. Siyempre, kasama na po doon ang droga. Kasi isipin mo ba, container ba nilalagyan, katulad po ng mga smuggle na agricultural products. Yung pong mga smuggle sa iba't ibang uri ng industrial products o kaya iba't ibang produkto na galing sa ibang bansa na nakakapasok dito na tila hindi o kaya nakakalusot diyan po sa Bureau of Custom naman. Ayaw ni magdadala ng buhay asigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Halika na. Opo. So, malaki po talaga ang problema dahil kapag walang supply, wala pong magagamit ang tao. Walang magagamit yung mga pasaway. Di ba? Kasi ang sabi nila kapag walang user, walang poser. Pag walang poser, walang drug lord. Bali. Kapag wala daw pong demand, walang supply. Sa kanya Ano ba talaga, kuya? sa Ano ba talaga? magpuri sa ngalan niya. So batid po natin na Diabo ay may problema pa. halika na. Humayo na. Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na. Ang magdala. Di ba? Kasi katulad nung isang araw, milyon-milyon na halaga ng droga. So saan ba galing yan? Ang milyon-milyon na halaga na yan, kapag kinalat mo doon sa mga komunidad, sa mga barangay, ay mas mahirap ng hanapin. Pero kung yung bulto-bulto ng droga ang mahuli, ay di tapos ang problema. Hindi naman po tayo kumukontra doon sa sabi ni Director Wilkins Villanueva na kahit saan lupalop ang manggagaling ang droga, ang bagsak po niyan sa mga barangay. Tama naman. Tama po yun. Pero kung wala naman pambagsak papunta sa barangay, ay di tapos ang problema. Di ba? So, tuloy-tuloy lang po. So, yung susunod na presidente, yun po ang aabangan natin, ha? Abangan po natin. Ang sabi po ni Leo Cero ng pag-isipan at pag-isipan dapat ang sa boboto natin nakasalalay ang kalahati ng ating bukas. One Rider Party List. Huwag po natin kalimutan, One Rider Party List. Okay, so ang oras po natin ay ganap ng alas 9:13 ng gabi. Dito lamang po yan sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Hindi magpapagod ating mga So bago po tayo magpatuloy, Mr. Chairman, isang muling patalastas para kay Attorney Joseph Saya Maganduga. sigla.
na, pumayo na, ipahaya ang tagumpay niya. Halika na, ang makala. Ayan na, Attorney Joseph Sia Maganduga. Session niya. Okay, so tayo po ay magkukuha po tayo ng mga balita para sa Paranaque Express Paranaque News. Mula po sa pamunuan ng DILG Paranaque, Eswed Jan Besca. Ito po ito, ngayon lang po ito, ngayong araw. ADAC Performance Audit Awarding of Plaques. Oh, so ang lungsod ng Paranaque ay nagkaroon po ng magandang award at nagkaroon din po ng plaque. Okay, so babasahin po natin. Regional Director Maria Lourdes L. Agustin, CISO Third, DILG Regional Director awarded the plaque of recognition to Honorable Mayor Edwin L. Olivares in honor of the city's outstanding efforts and anti-illegal drug campaigns. Oo, so ito po ay sa usapin ng ipinagbabawal na gamot. The City of Paranaque garnered 95% and 93 points respectively during for the year 2019 and 2020 Anti-Drug Abuse Council ADAC Performance Audit. Lang mga gila tayo. So sa taong 2019-2020, ang lungsod ng Paranaque ay nagkaroon po ng 95% at ganun din po nagkaroon ng 93%, 93 points Hayas para po doon sa tinatawag na performance audit ng Department of Interior and Local Government. pumayo na. The ADAC Performance Audit is one of the department's performance assessments aimed at evaluating the functionality and effectiveness of local ADACs based on various indicators. Kalaka So, congratulations po sa Paranaque niya. City. Ngayon ang panahon, di na uso ang magpaksulay. So, regards po natin ito pong si Mr. Tulits Malasig. Pa-shoutout po, Idol, Sir Gaspar sa mga Malasig sa Isabela at Ilocos. God bless. Salamat po sa iyo. So, regards po natin ito pong Pamilya Malasig. Ang Diyan po sa lugar ng Isabela. kin, Maging diyan po sa lalawigan ng Ilocos Sur. halika na, pumayo na. Opo, so ito pong 2019-2020 at sa ngayon po ay 2021. Halika na, Sa taong 2021, ang lungsod ng Paranaque lamang po ang nagkaroon po ng award hinggil po dito sa performance audit para sa 2021. So, 3 taon na pong nangunguna ang lungsod ng Paranaque sa usapin ng ipinagbabawal na gamot tungkol po doon sa mga project and implementing panahon. efforts para po doon sa ating mga kabarangay. Sa loob po ng halos 12 16 na barangay ay 15 na po ang deklarado na ito pong tinatawag na barangay drug cleared ng Department of Interior and Local Government, ng DOH, ganun din po ng PDEA, maging ito pong Philippine National Police. Isa na lang pong barangay ang kasalukuyan pong trinatrabaho ng Paranaque Anti-Drug Abuse Council Office sa panguna po nito pong Executive Director ng PADAW na ito pong si Mr. Andres Altarejos. Siya presensya niya, kalakasan. Siya presensya niya,
So ito pong na-receive ng City Government of Parañaque sa usapin ng outstanding efforts and anti-illegal drug campaigns. Ito po ay isa sa priority rin po ng ating lungsod na sana yung pong mga nasasangkot o yung pong tinatawag na person with use of drugs ay talaga pong hanggat maaari ito po ay masupil na at tuluyan na pong manumbalik sa kanilang mga barangay, ganoon din po sa kanilang pamilya. So doon po sa pamunuan ng City Government of Parañaque headed by Mayor Edwin Olivares and of course Congressman Eric Olivares, ganoon din po ito pong si Vice Mayor Rico Goles at ganoon din po itong City Director na ito pong si DILG City Director Jan Bisca. Congratulations po sa inyong napakagandang performance tungkol po sa usapin ng ipinagbabawal na gamot. Tayo'y magdadala ng buhay asigla sa mga... Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Hinggil pa rin po dito sa DILG Parañaque with Jan Besca. An orientation on the year 2020 to implementation of the Seal of Good Local Governance assessment was conducted by DILG Team Parañaque. And his opening remarks, City Director Jan Besca says PEP provided a brief overview of the adjustment for this year's assessment after its hiatus due to the COVID-19 pandemic. The city Irene Arugante went over the 10 government areas in which the city of Parañaque and all other LGUs in the country will be assessed, with the 3 new areas focusing on education and health reforms which were previously under the social protection area, as well as the newest area, youth development. She also discussed current reforms and anticipated changes, as well as factors to consider in the implementation, such as national election, the COVID-19 pandemic, poll devolution, and the first implementation of the Seal of Local Government or SGLG is one of the DILG's plugs programs. It is a progressive assessment system that recognizes outstanding local government performance in various areas of governance. So yan po ay seminar po yan mula po sa City DILG City Director Jan Besca. Where's the music, Mr. Chairman? Siya presensya niya. Ngayon ang panahon, di na uso ang magpaksalay. Ngayon ang panahon ng pagpapalit loho. Nawala. So tuloy-tuloy na po tayo. So regards pa rin po natin ito pong si Mr. Moises Ikad ng UCBO. Regards ko po kayo. So, ganun din po ngayon, for the 2023 Gender and Development Planning and Budgeting Workshop was undertaken by the City Government of Parañaque today, March nung po ito, March 21. The activity was arranged by the City Planning and Development Coordinator's Office and coordination with the DILG Parañaque to assess the various offices and enhancing their pre-work plans. Mr. Chairman, where's the music? DILG NCR Director Gender and Development Focal Person Ms. Maria Jasmine Diaz served as the resource person for the SID activity. She critiqued the crafted plans of the five sectors, recommending ways to improve their inputs and identification of programs, activities, and projects. The city is set to submit their year 2021 GAD accomplishment report and 2023
GAD plan and budget to the DILG Regional Office by the end of March for review and approval. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Galing pa rin po ito sa DILG Parañaque with John Vesca. DILG NCR Flag Racing and Banyuhan with the topic Road for Financial Wellness, Achieving Growth and Financial Stability. Good and Challenging Time was hosted by the DILG Parañaque Field Office. So ito po ay nung nakarang Marso 14. And as opening remarks, City Director John Vesca Siso underlined that the importance of financial planning in creating sense of security and order to promote mental and physical well-being and its overall contribution to large-scale human transformation. Ms. R.B. Gailey, Alegre Licensed Financial Advisor and Activities Resources Speaker, discussed how the pandemic taught everyone that having several sources of income and protecting one's wealth is always a good idea. She also discussed with the audience the importance of investing as inflation rates and potential for exponential growth. For the successful conduct of the activity, the attorney Annalyn Baltasar Cortes Siso 5 expressed her gratitude and appreciation to the team and the resources speaker, especially for the imparting principles that were easily grasped by all. She has also encouraged employers, especially to those who had recently joined the government, to start saving as soon as possible, reiterating the message of the speaker to do things that their future self will thank them for. The project Banyuhan is one of the knowledge management efforts of DILG and CR's Center for Advance of Local Governance. The news is credit to DILG Secretary, City DILG. Okay, so ang oras po natin ay ganap ng alas 9:28 ng gabi. So doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, at saka po yung mga nasa online, magandang gabi. So malapit na po tayong magkakaroon po ng batian ng happy birthday doon po sa mga nag-celebrate ng birthday kahapon, ngayon at bukas. Happy birthday, Mr. Chairman Ikasamuna. Happy birthday kay Tito Rene Aquino. Happy. So doon po sa ating mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pag-aantabay sa ating programang Manibilan ng Masa on the Go. Ngayon po ay Huwebes, March 24, 2022. Happy birthday, sana'y di tayo malasing. Happy birthday, sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy birthday, sana'y lumigaya ang lahat. Happy birthday, sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday, sana'y mabusog mo kami. Happy birthday, sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday, sana'y di tayo malasing. Happy birthday, sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy birthday, sana'y
Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Okay, so shoutout po natin sa office mate ni Jen Wander Villarin. Yan po sa USA. Happy happy birthday kay Jake Bataring. Sa'yo ang inumin. Jake Bataring. Happy, So happy birthday regards ko po kayo tayo. at binabati ko po kayo ng happy birthday mula po sa pamilya Arsap at ganun din po dito kay Miss Jen Wander Villarin. Happy birthday Mr. Jake Bataring. Ay lumigaya ang lahat. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo. Okay, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Dito po magtatapos ang ating programa ngayong Huwebes, March 24, 2022. So maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Tayo malasing. Bye-bye. Happy, Happy birthday. birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy, happy, happy birthday.